Yun mga katropa. Ito yung ating unit na sander. So sanding po ito ng may mga paglilinis sa mga plyboard, sa mga wool na kailangan mapantay at the same time para pag apply na ng pintura ng paint, so hindi siya magaspang, so makintab siya, so smooth yung pagkano para hindi pangit yung ang resulta ng pintura. So ito mga katrupa, so ang problema naman nito ay stuck up yung ball bearing. So ang ball bearing nito is tatlo, dito sa likuran, sa gitna, at saka dito sa kanyang plate, no? So ito yung bearing na to. So ang problema naman nito, ayan, umiikot yung bearing sa gitna, pero may katigasan. Pwede natin tong linisan lang or pwede nating replacean, depende sa sitwasyon. Pero kung maganda pa naman ang bearing, baka marumi lang. So ito okay naman siya, napipihit din, naiikot din siya. Yun, lilinisan. So ito ang problema, kasi pag inikot natin to medyo matigas, so kailangan lang din to linisan. So kanina ayaw talaga to umikot, so pinersa natin. So ayan na, may ano na siya, umiikot na. So yun, ang gagawin lang natin ay tatanggalin muna natin tong 4 na screw. Ayan. So bago mo pala to makita, kailangan mo muna itong tanggalin. Ayan to. So may 4 na screw din ito na nakakabit din dito. Ayan. Yung butas na yan. Ayan, 4 din yan. So kailangan mo yan tanggalin para makita mo to. And then tanggalin mo din to, itong screw na to dito sa ano na to, itong butas na ito. So ito yung tinatawag na orbital pan. Ito yan. So para nag-orbital yung ikot niya, so hindi pantay, para magsasand siya doon sa wall na yan. So ayan, tanggalin muna natin tong 4 na screw. So pwedeng kamayin lang, pwede rin may pang drive kayo gaya sa akin na nagre-repair talaga. So ito yung gamit ko. So di battery, so cordless yan. So ayan katropa, tanggalin muna natin. So ito, tanggalin muna na itong 4 screw. Ayan. Pwede rin kayong mag-DIY sa bahay, sa mga bahay ninyo, no? Kung gusto ninyong sundan nyo lang ito para makikita ninyo kung paano siya linisan at paano siya tanggalin. So yun, pag nakatanggal na itong 4 na screw, so matatanggal na itong plate nya. So yan, ito yung tinatawag na orbital pan. Ayan, mapapansin mo, ayan, hindi pantay yung kanyang bilog, no? Makabal dito, manipis dito. So yun yung nagpapaikot na parang lang, one side na So yun, so yan, masyadong marumi. Yan, daming alikabok. So matagal-tagal na ito hindi na linisan, or baka bugbog lang sa site, no? Kasi ito construction ang ginagamitan ito. So tanggalin muna natin ang alikabok. Ayan. So kung mapapansin nyo, ito, ayan, kakapal, ang dami. So kailangan natin tanggalin para hindi mabigat sa kanya pag umikot. So yung motor mo naman ngayon, hindi siya bugbog, no? At the same time, hindi rin madaling masira.
Kasi ito ay nagko-cause din ito ng damage doon sa ano, kasi ano na siya, mataas na yung, mainit na yung temperatura ng ano ng motor. Kasi nga dahil sa mabigat itong tinatawag nating orbital fan. So, kailangan natin linisan para mapagaan at saka magaan din sa motor pag inikot na niya to. Yan. Kailangan na natin tong linisan. So yun, yung sa mga small construction, yung mga bahay ang tinatrabaho, start pa lang sa pagko-construct or yung mga DIY natin, no, sa bahay na wala pa masyadong alam, ito pwede ninyong sundan ito. So lahat naman ng ng construction tawag nito, gamit doon sa pang-construction, pwede tayo mag DIY, basta tignan lang natin kung paano tinanggal, paano yung positioning ng mga pyesa. Kasi minsan sa sobrang kampante tayo, so binubuksan natin dire-diretso na di pa natin alam. So ang tendency, pag binalik mo na, akala mo na tama yung pagkabalik, yung pala yung ibang pyesa bumaliktad. So nagtataka ka bakit hindi maikabit yung housing ng tama, kasi nga yung mga parts baliktad. So be sure lang na yung piyesang tinanggal ninyo, yung parts ng tinanggal ninyo doon sa unit na yan, ay siguradong naikabit ng tama, para hindi kayo tataka bakit imbis na ni-repair ninyo para gumana, ay ang nangyari, nadagdagan pa yung sira nung tools ninyo. So doon nagka-problema hanggat sa nagkalito-lito na. Pwede rin, bago ninyo baklasin lahat, pipicturean muna ninyo yung positioning, tapos pwede rin yun yung isulat, no? Sulat ninyo para hindi kayo nakakalimot. So, dito kasi sa akin, ginagawa ko to, matagal na akong talagang nagre-repair talaga ako ng mula sa kumpanya hanggang sa ito na nabiyayaan tayo sa tulong na rin ng mga kakilala. So nakaganito tayo, so meron tayong ganito. So kailangan tong linisan. Medyo lang ito, maalikabok, pero okay naman. Kailangan ng linisan. Ayan. Ayan, para pagkabit mo mamaya, malinis na. Ayan. So tayo pala mga katropa, hindi lang tayo nagre-repair ng mga ganito, hindi. May rin tayo, mga rental. So nagpaparenta rin tayo ng mga malalaking gamit, kaya ng mga jackhammer, yun. So mapapansin nyo, talagang bugbog ito sa project, kaya nag-i-stack up itong kanyang bearing. Sa iba kasi ang ginagawa nito, pag nag-i-stack up yung bearing, pinapalitan. So pwede naman yun, walang problema, mas maganda nga yun pinapalitan. So yun lang, kung gusto mo talagang makatipid, so kailangan mong linisan lang. So yun, sa mga construction naman,
tinitignan ko yung sitwasyon ng bearing. No, hindi rin ako basta-basta nagpapalit ng bearing kapag maganda pa yung aura ng bearing. Kasi nga sayang. Ang bearing naman hindi basta-basta nasisira. So tatagal talaga yung bearing. Lalo na ganito. First carbon brush pa lang ito. So ibig sabihin hindi pa ganun ka bugbog tong bearing nya. So, ayan. So lang, linisan natin. Kung may papahangin, pampabuga ng mas maganda. Tayo, may compressor tayo rito. Hindi lang natin ginagamit dahil yun nga, dumidikit sa aircon natin yung likabok. So at least ito, sarado kasi itong shop natin. So ayan. Bukas nga pala, yun, may tayo. Mayroon din tayong gagawin din sa Gensan. So, itong na to, part to. So, yan. Ito lang, linisan nyo lang. Mga katrupa. Ito yun. Kailangan natin tong matanggal tong alikabok na nandito. Para hindi niya hihigupin pabalik. Yan. Ang lang ninyo rito, ang kailangan lang iwasan, maputol yung magnetic wire ng ating stator or tinatawag na field coil. Yun lang ang iiwasan talaga natin. Para hindi maputol. So, kasi kapag naputol yan, yun na. Replace ka na ng kasi manipis ang nito eh. Yung magnetic wire ng ganitong unit. Ayan. So pwede kayong mag DIY, no? Okay. Ayan, babalik na natin, no? Sundan nyo lang yun, may guide ito, sundan nyo lang. Yan. So, dapat itong sa screw, sa labas. Ito yung sa loob, mapapansin ninyo. So, yan. So, yan. Ito, so, hindi naman siya problema. Ito, okay din yung sa likod at saka dito sa gitna. So, balik natin. Natin siya. Ayusin nyo lang, may guide ito, yung kanyang stator, may guide yan na kailangan ninyo sundan. Secure naman yung mga wire. Ayan, may mga guide yan. So ayan. Ayan, so pag i-press mo na, pag inikot mo tapos malambot, ibig sabihin nun, good yun. Pero pag nag-press ka ng stator tapos hindi maikot tong rotor nya, ibig sabihin nun, problematic yung positioning ng stator. So hindi mo pwedeng ituloy yon dahil hindi mo pwedeng takpan na ganun yung sitwasyon ng stator.
mamaya hindi yun iikot. Ikot man yun pero pinipigilan niya. So yan, may mga ano to, kailangan mo lang to maplastar. Yan. So ito, balik mo lang siya ng tama para pag nagpaandar ka na walang sumasabit. Ayan, carbon brush. Positioning ng carbon brush. Ito, may mga guide to. Nasa likuran to dapat. Sa loob, paloob siya. Ayan. Ayan. Tulak mo lang. Tapos, yun na. Madaling ikabit tong brush holder dahil may guide din siya. Hindi gaya ng iba na wala siyang guide, no? So, nakakalito. So, ngayon, ang gawin natin, pwede natin itong ibalik. Pero, ang mas maganda para mapigilan mo to, ito muna, tanggalin muna natin itong bearing na to. Ayan. Linisan muna natin. So, ayan. Linis na. Ayan. So, tanggalin natin tong dalawang screw. Ayan. Ito, dalawa. Isa, saka ito. Tanggalan natin para tanggal natin yung bearing. Kasi pag hindi natin to natanggal tong dalawang screw na to, hindi rin to matatanggal ang ball bearing natin. So, ngayon, ipipress na natin dito sa ating bench presser. Ayan. Tapos kuha lang tayo ng panulak. Ayan, kahit ano basta magkasya. Ayan. Basta magkasya lang, walang problema. Ayan. Ayan. Basta magkasya lang. Yung hindi siya madadamage yung bearing. Ayan. So, tatanggalan natin. So, natin, linisan. Tapos, pag nagtanggal tayo sa cover, itong cover na to, ayan, ingatan nyo lang na hindi siya ma-deform. Ayan. Ayan. So, okay. Ayan. So, pag tinignan mo, ayan, daming dumi. Ito rin, maitim. Dapat silver yan.